malaki ang posibilidad na tumaas ang gastusin sa serbisyo ng kalusugan sa Pilipinas ngayong 2025. Matagal na itong sinusubukang resolbahin ng gobyerno, ngunit ayon sa Wills Towers Watson, WTW, posible pa ring dumoble ang presyo ng mga pangangailangang medikal sa bansa. Ang balitang ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga mahihirap na umaasa lamang sa libreng serbisyong medikal. Ayon sa survey ng WTW Global Medical Trends, maaaring tumaas ng hanggang 18.3% ang premium ng medical insurance sa Pilipinas ngayong 2025. Napabilang din ang Pilipinas sa ranggo ng mga bansang tumataas ang halaga ng premium sa Asia Pacific. Dahil dito, ang mga Health Maintenance Organizations, HMO, ay nakaranas ng pagkalugi na umabot sa mahigit 4.3 bilyon noong 2023, bunga ng patuloy na pagtaas ng gastos sa industriya. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang pagsunod ng sektor sa pandaigdigang trends. Ayon din sa parehong survey, ang inflation rate sa sektor ng kalusugan ay umabot sa 11.3% noong nakaraang taon. Kasama rin sa mga nagpapataas ng gastusin ay ang modernisasyon ng mga serbisyong medikal at kagamitan sa bansa. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, paano makakayanan ng mga mahihirap ang tumataas na gastusin? Habang nagkakaroon ng makabagong solusyon sa medisina, kasabay rin nito ang pagtaas ng presyo ng mga kagamitan at serbisyo. Bukod pa rito, inanunsyo ng PhilHealth na tataas ng 50% ang mga health package nila sa 2025, bagay na lalo pang magpapabigat sa gastusin ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, wala pang umiiral na batas na nagre-regulate ng gastusin sa ospital. Dahil dito, inaasahang tataas din ang singil ng mga pribadong ospital na kasapi ng PhilHealth. Kung hindi agad kikilos ang PhilHealth upang tugunan ang issue, maaaring bumagal ang pagbibigay ng benepisyo sa mga miyembro nito. Habang patuloy namang tumataas ang hospitalization costs, kinakailangan ding mapabuti ang serbisyo at performance ng PhilHealth. Ang patuloy na pagtaas ng gastusin sa kalusugan ay nangangailangan ng agarang aksyon mula sa gobyerno at mga institusyong pangkalusugan. Kinakailangang magtulungan ng lahat upang makahanap ng solusyon sa problema ng gintong serbisyo. Kung hindi naman bababa ang medical costs, dapat ay pagtuunan ng pansin ang pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth para sa mga miyembro nila. Dahil kung wala silang mahahanap na solusyon, tiyak na mas maaapektuhan ang mga mahihirap na umaasa lamang sa tulong ng gobyerno.